our beloved Boss Mike Cervera. Oh, kung ayaw niyong marinig yung sasabihin niya na hindi na daw makakauwi si Digong, baka pwede, takpan niyo tenga niyo ha. Oh, ito na. Hindi na raw makakabalik ng bansa si dating Pangulong Duterte. Gustuhin man ng kanyang mga taga-suporta at mga kaalyado. Ang Kahit gustuin nyo, wala na kayong magagawa. Kahit mag-iiyak kayo magdamag, wala na. Ayun o, sabi. Puta na. Baka mamaya makinig sila sa akin. Mamaya, napanood ako ni Medal Daldea. Sabi ni Medal Daldea, walang yatong vlogger na to si Mike Cervera. Ha? Ang ganda-ganda ng pangalan ko. Tawagin ba naman ako Madaldaldea? Paano pa naman hindi natin tatawagin Madaldaldea, mga kababayan? Kung ano-ano sinasabi niya. Ay, nako. Oh, eto na. Alam nyo, karugtong to kahapon. Oo. Kagabi. Eh, kaya lang talagang God pa na yung lolo nyo eh. Eto na. Makinig. Pasok. hindi na raw makakabalik ng bansa si dating Pangulong Duterte. Gustuhin man ng kanyang mga taga-suporta at mga kaalyado. Ang paliwanag ng Wala na. Ayaw na. Hindi na makakabalik siya. Hindi na. Buti pa yung ABS-CBN. Makakabalik na. Ha? Pero si Digong, dun na siya mamamatay. Tuloy, bakit? Anong dahilan? Pasok! isang law expert sa agenda report ng ating Mojo reporter, Ivy Reyes. Lumalakas ang panawagan na Ayan na mga kababayan, sabi rito. Lumalakas ang panawagan na pauwiin si Digong. Kahit anong lakas ng inyong panawagan, kahit pa yung alulong, sabay-sabay ninyong gawin, yung pag-alulong ninyo, wala na. hindi na makakauwi si Digong. Piking sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil ayon sa mga kaalyado niya, iligal ang pag-aresto at pag-turnover kay Digong sa ICC. Illegal ba? Yan kasi yung kinaano nila. Ito, bigay naman natin sa kanila to. Mabait naman ako eh. Alam nyo mga DDS? Oo. Sa lahat ng vlogger ako pinakamabait. Ang mga salbahe dyan, sila Takero, sila Mark Ramos, sila Ballpoint Man, sino mga salbahe dyan? Sila Coach Garrett, sila Sangkay, salbahe yan. Ako mabait dito. Ito na mga kababayan. Sige na. Bigay na natin. Merong naging problema sa pagka-aresto ni Digong. Di ba? Sige, bigay na namin sa inyo yan. Demanda nyo kung sino yung dapat i-demanda. I-demanda nyo yung mga nagkulang. Sino mga nagkulang ba? Sino? Si General Torre. Sino pa? Bukod kay General Torre. Si Pangulong Bongbong. Demanda nyo. Sino pa? Lahat demanda nyo na. Demanda nyo na rin yung mga nanonood dito. Kung lahat kami dinimanda nyo, ano mangyayari? At tandaan nyo, yung demanda nyo na yan hindi makaka-apekto sa ICC. Bakit? Malabo na. Kahit paanong sabihin ninyo, hindi na pakakawala. Sasabihin ng ICC, hindi naman namin kayo isakop eh. Pero, yung Interpol, ang nanghuli. Ngayon, sige, meron ng problema na nangyari. Sabihin na natin totoo. Di magdemanda kayo dito. Sa tingin nyo, magdidemanda kayo sa ICC? Kailangan i-contest nyo yan sa ICC. Ang kaso nga, wala na silang jurisdiction dito, di ba? Bakit kayo pupunta? Para magreklamo doon? Wala na. Dito lang kayo magrereklamo, wala silang pakialam. May problema kayo, kaya hindi maayos, kaya hindi tama yung pagka-aresto, bahala kayo sa buhay nyo. Ang concern namin, yung wanted dito. Sino? Si Digunyo kaya dinalaro ni. At tingin ninyo, wala na yun. Maniwala kayo. Sabi nung kaibigan ko,
Sino? Si Pinoy Street Lawyer. Wala na, di na makakabalik yan. Wala na. Sige, tuloy. Posible pa nga ba siyang pabalikin dito? Ayon kay Center Law President Attorney Joel Butuyan, hindi na. Nasa jurisdiction na kasi ng ICC ang dating Pangulo. Sa punto Wala na daw. Kasi nandun na sa ICC. Okay lang sana mapabalik kung nasa China siya, mga kababayan. Mabait ako yun. Arnold Lopez ba? Oo. Kaya nga mahal na mahal ako ng mga DDS eh. Sa lahat ng mga DDS, mga kababayan, walang nagagalit eh. Si Libayan lang. Libayan, di ba? Ba't ka ba nagagalit sa akin? Bait-bait ko naman. Ni minsan wala naman ako nagawang masama sa'yo. Bakit ka nagagalit? Insecure ka ba? Baka naman nagwagwapuhan ka. Pwede mo naman ako yayain magkape. Kape lang ha. Baka mamaya kung saan mo ako dalhin. Kape-kape lang kwentuhan. Payag ako. Di ba, Libayan? Ganun na lang. Tuloy na natin tong topic. Kung ito, tatlo lang daw ang option ni Duterte. Una, ang interim release. Interim release, malabo na yan. Kasi kasalanan ng mga taga-suporta. Biruin nyo ba naman? Alam nyo ba, tinotroll nila yung mga judge dyan? Kundi ba naman tanga? Kundi ba naman mga tanga yung mga DDS? Tinotroll nila yung mga judge. Mga kababayan, paano yun? Yung mga judge mismo, tinotroll nyo. Sabi ko sa inyo, ako na lang. I-troll nyo, ako na lang. Payag ako kahit ano sabihin nyo eh. Kahit ano sabihin nyo. Guwapo, magandang lalaki, macho, guwapito, makinis. Okay lang, payag ako. Yung opposite nun, sabihin nyo kay Libayan. Sarap asarin ni Libayan. Libayan, joke ko lang yan. Alam nyo na. Daryl Yap, kapag ka ikaw, nasa social media, kailangan laging may joke. Sabihin mo, joke lang yan. Ganon. Para walang demanda. Diba? Yung iba kasi rito, mga kababayan, parang tanga. Hindi, tanga-tanga talaga. Hindi nila alam yung mga libelous at saka hindi. Ayun, mga nadidemanda. Di ba? Sige, tuloy. Kung hindi naman flight risk ang dating Pangulo at pasok siya sa mga kwalifikasyon para dito, posible raw ito. Pero sa 23 taon ng ICC, wala pa raw suspect na may kasong crimes against humanity ang pinayagan ng korte. Patay. Ayan mga kababayan. 3 dekada na para mabilis. 3 dekada na ginagawa ng ICC yan. Ni isa, wala pang napauwi. Sa sobrang alam nyo, sa totoo lang, idol ko si Digo. Idol ko yan, tignan nyo yung boses ko, parang sa kanya na rin. Tuloy! Ikalawa, dismissal from jurisdictional challenges. Base ito sa argumento ng Duterte camp mula sa Article 59 o ang karapatan ng suspect na dalhin sa korte ng isang custodial state para masiguradong may due process. But this competent judicial authority has very limited powers. In fact, it almost amounts to a ministerial power. It is very explicit in Article 59 that the competent judicial authority has no jurisdiction at all to review, even reverse, of course, the validity of the warrant of arrest. Tama, sinabi ko sa inyo, di ba? Yung nila, pinanghahawakan nila, kasi daw ganito yan. Dapat daw yung warrant, dumaan muna sa korte at ipakita kung legit yung warrant, gano'n. Na hindi daw ginawa, mga kababayan. Alicia Duran, thank you naman. Di ba? Guys, yun daw yung kinukontest nila. Bakit yung warrant hindi nyo muna dinala sa korte at pinakita para para sabihin nila kung legit o peke? Di ba, mga kababayan? Ngayon, eto. Gagamitin daw nila yon. Kaso nga, mga kababayan, limited lang.
Yung alin? Yung pwedeng desisyonan ng ICC? Eh bakit mga kababayan? Eh wala na nga eh. Wala na silang jurisdiction sa Pilipinas. Hindi na tayo membro. Kaya kung meron mang sisisihin, sabi ko nga nung nakaraan, si Digong yun. Eh tignan nyo, kung di ba naman umalis sa ICC, eh di sana, pwede pa nilang sabihin sa ICC, membro nyo kami. Kailangan na busisiin, usisain, kung tama yung proseso ng pagkaka-aresto kay Digong. Eh kaso hindi ganun na nangyari mga kababayan. Paano kayo ngayon hihingi doon ng tulong? Kung si Digong mismo, ang alin? Ang umalis doon. Tapos sasabihin nyo, hingi ng tulong para kay Digong? Anak ng pating kayo talaga. Oh. Malabo. Aloy. At huli, ang acquittal. Kaya lang, sabi ni Butuyan, kung pagbabasehan ng 43 mga parehong kaso na hinawakan ng ICC, mukhang malakas ang laban ng mga biktima laban sa dating Pangulo. Oo mga kababayan, nagpa-interview nga kahapon eh. Acquittal, malabo pa rin. Ilan na yan mga kababayan? Interim, release. Oh, di ba? Ano yung pangalawa? Balikan ko lang mga kababayan. Balikan natin. Ha? Ano yung una? Interim release. Pangalawa. Tatlo lang daw ang option ni Duterte. Tatlo. Una, ang interim release. Ang interim release. Wala na yan. Malabo na yan. Kung hindi naman flight risk ang dating Pangulo at pasok siya sa mga kwalifikasyon para dito, posible raw ito. Pero sa 23 taon ng ICC, wala pa raw suspect na may kasong crimes against humanity ang pinayagan ng korte. Wala na nga mga kababae. Paano nga? Binubuli nila yung mga biktima. Tinotroll nila yung mga judges. Kaya malabo na ho yun. Kalimutan na natin mga kalimutan na natin ka-DDS. Ayan na. Nakiki-DDS na. DDS. DDS. Pabalikin si Digong. Pabalikin! Ayan, samahan nyo naman ako. DDS. Pabalikin si Digong. Walang jurisdiction ng ICC. Pabalikin! Sige, tuloy. Ayan na. Mga ka-DDS. Makinig kayo. Ikalawa, dismissal from jurisdictional challenges. Dismissal daw mga kababayan. Ito yung sinabi ko kanina. Base ito sa argumento ng pangatlo. Para Authority has very limited powers. In fact, it almost amounts to a ministerial power, no? It is very explicit in Article 59 that the competent judicial authority has no jurisdiction at all to review, even reverse, of course, the validity of the warrant of arrest. at huli, Napakinggan ninyo. Para maintindihan nyo, ta-translate ko. Kasi mga DDS, mga kababayan, mahina pang unawa niya. Malabo na mapagbigyan at reverse pa yung magiging desisyon. Oo, hindi na po pwede na tulungan pa kayo. Kasi dapat alam nyo, kung ako sa inyo, kumbinsin natin si Pangulo. Sabihin natin kay Pangulong Bongbong Marcos, Mr. President, parang awa mo na. Bumalik na tayo sa ICC. Di ba? Sabihin natin, mga ka-DDS, sabihin natin kay Pangulo, Pangulong Bongbong, bumalik na tayo sa ICC para tulungan tayo mapabalik si Digunyo. Ganon. Ito na. ang acquittal. Kaya lang, sabi ni Butuyan, Kita nyo, ito yung pangatlo, acquittal. Ibig sabihin, mapapawalang sala daw. Yan lang ho, yung tatlo na yan, ang pwedeng maging dahilan para mapauwi si Digong. Sa tatlong yan, mga kababayan, ni isa, hindi man lang nakapuntos. Paano yun? Sa tatlo na paraan para mapauwi nyo si Digong, para mapauwi natin. Sa tatlo na paraan para mapauwi natin, mga ka-DDS, si Digong, wala na eh. Oo, wala sa tatlo na banggit.
Kung pagbabasehin ng 43 mga parehong kaso na hinawakan ng ICC, mukhang malakas ang laban ng mga biktima laban sa dating Pangulo. Naku, malakas daw laban ng mga biktima, mga kababayan. Pero syempre, sabihin natin kay Digong, ano? Mga ka-DDS, turuan ko kayo. Sabihin natin, gusto nyo ibulong ko pagpunta ko. Gusto nyo ba? Bubulong ko. Sabihin ko kay Digong. Digong, bayaran mo lahat yung mga biktima. Para makauwi ka na. Kasi hindi mo naman pera yun eh. Di ba? Magkano ba yung pera mo dyan? Ako nang bahala. Di ba? Magiging ano na lang ako. Magiging ahente. Middleman. Magiging middleman na lang ako. Tapos kakausapin ko naman yung mga yung mga biktima. Payag ba kayo ng taga sa 10 milyon isa? Magkano lang naman yung 10 milyon? Siyempre kung mahirap yung mga yan, 10 milyon na yan. Diba? Depende na lang yan kung may prinsipyo. Kung may prinsipyo yung mga biktima, baliwala yung 10 milyon. Pero kung yan, mga nahihirapan sa buhay, yung 10 milyon, malaking bagay. Tapos sasabihin ko kay Digong, Mr. Duterte. Mr. Duterte. Okay na yung mga biktima. Payag na. Magkano ang gusto nila? Malaki. Kahit magkano, bigay na natin. Mr. Duterte, gusto tagwa 1 billion. Putang ina, ang laki naman. Diba? Ikaw, bala ka. Kung ayaw mo, di sabihin ko na lang sa kanila, ayaw mo. Andali lang, gaganon, andali lang. Sabagay, totoo ka, Mike Cervera. Bakit, Mr. Duterte? Hindi ko naman pera to, ninakaw ko lang. Para makalaya na ako at para matuwa na yung mga tatanga-tanga kong mga taga-suporta. Sige, ibigay mo na. Total naman, may trilyon ako eh. Ilan ba yung biktima? Siyempre, sabihin ko, ilan ba yung nagpa-interview? 43. Mr. Duterte, mga 100. Kaya, magbigay ka ng 1 trilyon. Puta mga kababayan. Ano nangyari? Aba, yung perang ninakaw ni Digong napunta sa akin eh. Malinis. Oo. Di ba? Malinis yun mga kababayan. Hindi ko ninakaw yun. Nakaka-relate yung mga ahente rito. Aminin nyo, sino mga ahente rito? Ganyan, yung mga ahente ng mga kotse, mga kababayan, pag-ingatan nyo. Akala nyo talagang kamping-kampi sa inyo. Sasabihin ng ahente, mga kababayan, no? Sabihin ng ahente, boss, akong bahala, tatawaran natin. Ganon. Yung mga ahente ng mga kotse, putik na yun, nag-buy-in sila ko dati. Yung mga ahente. Magsasabihin sa inyo, boss, ako na maghahanap ng kotse mo. Tignan nyo si Banat Bay, di ba? Nirereklamo ni Nino na in-scam nila yung bumili ng kotse sa kanila. Sabi ng mga kababayan, mga ahente, boss, ako pipili ng kotse mo, titinginan ko, magaling ako dyan. At magaling ako tumawad. Pero mga kababayan, wag ka. Kinakausap na yung isa. Boss, may bayar ako. Plus 50 ako ha. Plus 50 ako dyan. Pero ipupush ko yan para bilhin niya. Mga kababayan, akala nyo biro-biro lang yung mga kwento ko? Lawakan nyo isip nyo, magkakaroon kayo ng idea. Para matuto kayo sa buhay ba? Diba? May aral to. May aral to. Ito na. Sabi naman nung ahente. Sir, okay na tayo ha. Plus 50 ako dyan kahit magkano magtapos kayo. I-save mo yung 50,000 ko. Balik yan doon sa buyer. Boss, may nakita na ako. Grabe, ganda. Ganun yung banat ng mga yan, mga kababayan.
Grabe, ganda talaga ng kotse, boss. Parang bago. Pag pumasok ka sa loob, putik na yan, parang ano, parang galing ka ng kasya. Oo, ganun yung kotse. Siyempre, ikaw naman, talaga, ganda. Siyempre, kung hindi nyo naman alam yung diskarte, di ba? Sabihin niyan, boss ha, bahala ka na sa akin. Siyempre, sasabihin nung may-ari, okay lang, basta maganda yung kotse. Magkano ba dapat sa'yo? Boss, talaga ang kalakaran kasi, plus 20. Finder's fee, 20,000 eh. Diba? Sasabihin mga kababayan. sasabihin ng may-ari. Pero, sasabihin ng ahente sa bibili. Pero boss, kapag nagustuhan mo at maganda talaga, pwede naman dagdagan mo pa. Sasabihin naman ng may-ari, syempre, sige, basta maganda. Diba? Tinuturo ko sa inyo, siningit ko to para matuto kayo. Huwag kayong basta-basta nagtitiwala sa ahente nyo. Diba? Ito na, mga kababayan. Pagdating doon, mga kababayan, nasa gate pa lang, malayo pa lang yung kotse. Sinisell stock na nung ahente. Sabi nung ahente, boss, nakikita mo naman, malayo pa lang. Ang kintab-kintab na. Kita mo naman, ganun kagad, mina-mindset na yung bayan. Mina-mindset na. Di ba? Ngayon, puta, na sila. Sasabihin naman ng buyer, siyempre, maapektuhan siya. Tandaan nyo, kahit kabobohan, katangahan, ang ipasok nyo, ikwento nyo sa isang tao na aapektuhan. Tignan nyo yung mga DDS. Di ba? Kwenentuhan lang ng mga vlogger nila, apektadong-apektado sila. Tama? Tama? Ganun yun. Ganun din yun. Di eto na, mga kababayan. Putik na yan. Pambili daw ng tsinela, sabi ni Nimpa. Sige na. Talaga, Nimpa, nag-abala ka pa. Pwede ko naman dala niyo, marami o tsinelas. Ito na ha. Pero thank you ha. Habang papalapit yan, mga kababayan. Habang papalapit ng papalapit yan, arya ng arya. Buka na ng buka yan. Bomba ng bomba, bunganga niyan. Bumubula, mga kababayan. Kaya pagdating nyo sa sasakyan, mga kababayan, magugulat kayo. Magugulat kayo. Siya na mismo magbubukas. Pagbukas niyang gano'n, wala pa yung may-ari, binubuksan na yung kotse. Tingnan mo naman, boss. Sidings pa lang. Kita mo, kakatok-katokin ng ganyan, kakatok-katokin. Walang bangga. Putik na yan, mga kababayan. Eto na. Nauto na yung may-ari, mga kababayan. Eto na, tawaran na. Sabi niya, pwede bang tawaran ko? Siyempre yung ahente, subukan mo lang, boss. Mabait naman yung may-ari. Diba? Nawala na ako sa topic. Tapusin ko lang to. Ito na. Ito na, mga kababayan. Ang dami ko pa naman topic. 1, 2, 3, 4, 5 pa. Visit na yan. Napunta ako sa kwentuhan. Pwede ba to be continue na lang? To be continue na lang to. Dito na tayo. Sige, tuloy na natin to. Dagdag pa niya, ang pronouncements mismo ni Duterte sa publiko noon, bagamat ayon sa kanyang mga kaalyado ay mga biro lamang, may implikasyon sa kinakaharap niyang kaso. This case that we are about to discuss will go down in history as the international criminal case where the accused himself facilitated his own conviction. Correct. Isang senaryo pa ang sinabi ng law expert. Sakaling hindi matapos ni Duterte ang paglilitis dahil sa kanyang kalusugan, hindi naman automatic na absuelto na agad ang mga co-accused. Correct. Nako, delikado, mga kababayan. Akala nila kapag eto si Digong, inabutan na ng kamatayan. Huwag niyong aalisin, mga kapwa ko DDS, huwag nating aalisin na mamatay si Digong sa ICC. Tandaan nyo, matanda na ito Kita nyo naman, hirap na hirap magsalita. Di ba? Kaya pag namatay yan, akala nyo absuelto si Bongo, si Bato at iba pa. Malabo. Tandaan nyo, mga kababayan, lahat yan kakalawitin. Tuloy. There are 9 redacted information. No? So this is a list of 9 names. And then it continues with, and other members of the Philippine National Police. Grabe. Siyam. Ilis natin si Digong. 8 pa.
si Bato, si Bongo, si Sara. Sino pa? Yung mga pulis. Ilang general. Naku, mga kababayan ko. Siguro yung mga yan, mga kababayan, alam nyo? Ha? Alam nyo? Ano, Along? Ano ba? Totoo ba? May cancer ka raw? Sabi sa chismis ito chismis lang naman. May cancer ka ba? Hindi yung totoo. Kasi pagdadasal kita. Totoo ha? Kahit naman kahit naman na kalabang ka ng gusto kong kandidato dyan sa Caloocan. Syempre, mabuti akong tao. Kaya kailangan ipapanalangin kita. Huwag kang mag-alala. Oh, bro, sana naman pagalingin niyo si Along. Oh, kawawa naman. 'Di ba? Matatalo na nga, may sakit pa. 'Di ba? Huwag naman sana, hindi naman sana totoo yung mga umiikot na chismis, ano? Alam. And high-ranking government officials, no? So the names are redacted. So there are 9 names there. Sa panayam ng On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na malinaw ang kanilang diskurso sa kaso ni Digong, maging dito sa Korte Suprema o sa ICC. Tinakas na nila. Yan ang magiging argument nila. In fact, yan ang i-argue nila. Wala na sir, wala na kami jurisdiction. Excuse me. Panelo, pumunta ka ron. Ikaw talaga. Oo, shoutout po sa lahat ng mga bagong dating. Boss Mike, may makumakalat sa TikTok ng alam mo, yan nga ang problema sa mga DDS, Ma'am Teres Hellman. Yung mga DDS, kung ano-ano pinapakalat nilang fake news, kaya nasisira lalo si Digong. Diba? Sabihin nyo, mga kababayan, na si Digong, nakauwi na, maniniwala sila eh. Ang pinag-uusapan dito, hindi jurisdiction over ICC. Wala na nga, Panelo. Wala na eh. Pag-usapan na lang natin dito sa Pilipinas yung pinaglalaban mo. Ngayon, kung may problema ka, kay Digong sa ICC, di pumunta ka ron. Ngayon, kung may problema ka rito, sa Pilipinas, sabihin na natin may problema sa pagkakaresto, idemanda mo lahat. Di ba? Mga kababayan, ganun lang naman kasimple. Ewan ko ba sa mga to? Ang pinag-uusapan dito, jurisdiction over the illegal acts you committed bilang mga government officials. Wala nang magagawa nga yan doon sa ICC. Kahit na magpula-pulandit ka ng mga etchas dyan sa kalsada, hindi na magbabago ang isip ng taga ICC. Pero mo nahuli na, nandun na sa kanila eh. Ngayon, sasabihin lang ng ICC, may problema kayo sa pagkaka-aresto niyan, wala kaming problema dyan. Kayo na lang bahalang mag-usap-usap dyan. Bakit di pa kami idadamay? Ang concern lang naman namin, si Digong na mahuli. Nandito na. Ano pa problema nyo? May problema kayo. Di mag-usap-usap kayo dyan sa bansa nyo. Huwag nyo na kaming idamay. Patay. Diba? Ganun lang kasimple. Kaya etong mga ito, yung pinapaasa nila yung mga tao na makakauwi na si Digong, malabo po yun. Diba, Jerry Ramil? Asa na si Priscilla? Ang taloy. And your illegal acts will follow you wherever you go. But kailan po pumapasok dito yung It's Moot and Academic? Dahil nandun na po Kasi siya. nga sinasabi nila na wala na sa Pilipinas. Yeah. Ang jurisdiction nga, hindi yung porket wala ka. Kasi ang ginawa mong mali at illegal. Wala na nga, pinipilit mo pa eh. Alam nyo, ginagawa nila yan para lituhin ang taong bayan. Para isipin ng taong bayan na inapi si Digong. Ganun lang naman eh. Napakasimple na ito, Panelo. Gusto mo, taltalan tayo ng latag eh. Di ba? Napakasimple, Panelo. Naknampating naman yan eh. Pag nagtabi kayo ni Roque, di ba magkaaway kayo? Para kayong number 10. Mga kababayan, ginagawa ng kampo ni Digong na sabihin na pangit, hindi maganda, mali, etc. para kaawaan lalo si Digong. Para isipin ng mga mangmang na 32 daw million. Na ano daw mga kababayan eh. Mali, kawawa.
kinidnap, kung ano-ano sinasabi nila. Di ba? Sige, tuloy. Hindi ka makakatakas diyan. Kumpleto na ang defense team ni FPRRD sa ICC. Tatayong lead counsel ang veteranong international lawyer na si Nicholas Kaufman, na kilala sa paghawak ng high-profile cases sa war crimes at human rights violation, gaya ng dating Congolese Vice President na si Jean-Pierre Bemba, anak ng yumaang Libyan leader na si Aisha Gaddafi, at pinakahuli, ang Central African Republic militia leader na si Mokom Gawaka. Kita nyo mga kababayan, nag-import plus sila. Nag-import pa mga kababayan, pero ano panawagan? Ayaw nila sa mga puti. Pero kita nyo mga kababayan, puting abogado rin ang kinuha nila. Tapos ito mga kababayan, inatake pa. Paano na mga kababayan? Inatake pa yan. Paano kasi sinungaling si Madaldal Dea? Di ba? Makakasama ni Kaufman sa depensa sina dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Nako, patay. Ito pa, si baklang mataba. Dating presidential spokesperson Harry Roque at ang anak ng akusado na si Vice President Sara Duterte. Ay! Sinama si Sara. Putik Sara. Ipagtanggol mo muna yung sarili mo rito. Pagtatanggol daw niya ama para sabihin ng mga tao makabawi siya. Matalino talaga ako. Kita nyo, pinagtatanggol ko tatay ko dito sa ICC. Walang yan palabas ito. Para na lang tayo sinto-sinto. Sasabihin nila mga kababayan, tignan nyo si Sara, pinagtatanggol yung tatay niya. Di ba? Para sabihin, ang talino talaga ni Sara. Utek, mga kababayan, ewan ko ba? Kakaiba. Boss Mike, kakashare ko sa FB. Mga video mo, nababasya ko. Ano pa nga ba? Francis, wala talaga ibabash ka nila. Tuloy, Sara, magtali-talinuhan ka ha? Tuloy ang legal battles ng mga Duterte dito sa Pilipinas at sa Hague, Netherlands. Nakabinbin pa sa SC ang mga pinagsamang petisyon na kumukwestiyon sa jurisdiksyon ng ICC sa pag-aresto kay Duterte. Kita nyo, yun dapat, dito na lang tayo maglaban-laban yan. Ipaglaban natin si Tigong dito sa ating bansa, wag na doon sa Netherlands. Our beloved Boss Mike Sa Vera!